Ayan po. So, our message, God's message for us this morning is the band of loyalty. 1 Samuel chapter 20 verse 42, sabi niya po dyan, At last, Jonathan said to David, Go in peace, for we have sworn loyalty to each other in the Lord's name. The Lord is the witness of a bond between us and our children forever. Then David left and Jonathan returned to the town. 1 Samuel 20:42. Alam niyo po mga kapatid, napaka-importante po ng loyalty, yung band of loyalty sa bawat isa po sa atin at syempre po sa ating relationship kay God. Alam niyo po yung friendship between, yung band of friendship, band of loyalty between David and Jonathan is a picture of us with Christ. So, ganun daw po yung friendship, yung loyalty natin kay Lord Jesus Christ supposed to be at dapat po. Amen po ba? So, inalaw ni God na mailagay sa Bible ang story na ito kasi gusto ni God na ganito ang loyalty natin with each other. 'Di ba? At ganito po yung loyalty natin kay God. Na ang gusto po niya ay lagi po tayong nagtutulungan. 'Di ba? Ang gusto po niya ay lagi tayong intact, 'di ba? Loyal with each other. So, tandaan po natin, the band of loyalty, sabi niya po rito, cannot be hindered by family. O, 'di ba? Nakita po natin na at this time, in this story po, ay yung tatay po ni Jonathan, si King Saul, ang gusto pong pumatay kay David at that time. Hindi pa po siya hari. So, naiinggit po si King Saul kay David, kaya gusto niya itong patayin. At nakita na agad ni King Saul na hindi na, ang gusto kasi ni King Saul, si Jonathan ang magmana ng kaharian. Pero ang gusto naman ni God ay si King David ang maghahari. So, kaya lagi niyang tinitreten, lagi niyang pinahihirapan at gustong ipapatay ni King Saul si David. 'Di ba? Pinag-iinitan niya ito lagi. Laging mainit ang ulo niya kay King David. Pero ano sabi dito? Yung band of loyalty is cannot be hindered by family. So, ganun din daw po tayo dapat kay God, no? Alam niyo po, I don't wanna break yung family ties o family relationship. Pero dapat po maintindihan nating lahat that our loyalty to our family dapat po ay tawag dito, mas mababa po siya sa loyalty natin kay God. Amen po ba? So dapat po mas po yung loyalty natin kay God kesa dun sa loyalty natin sa ating family. Napaka-importante po na maintindihan natin yan. Alam niyo po, ako bilang magulang, di ba? Magulang na po kasi ako ngayon, I'm already a parent. Di ba? Meron na po akong asawa at meron na po akong 3 anak. Di ba? So, naiintindihan ko po ngayon, nakikita ko na every decision na nagagawa ko sa buhay or every perception ko sa buhay at kung ano man, miski kung ano man yung nakikita ko sa aking mga anak at inuutos ko sa aking mga anak, hindi po yan always right. Meaning, nagkakamali din po ako bilang magulang. Sometimes may nasasabi ako sa kanila na itong dapat nating gawin, pero hindi naman pala yun yung tamang dapat nating gawin. Kaya nga po napaka-importante, tandaan po natin ito, yung laging tinuturo sa atin ng ating Apostle Joshua Blas, iho, iha, and never ihi. Diba? Ano po yung iho, iha, and never ihi? It's an abbreviation. Ang iho, ang ibig sabihin para sa mga lalaki, inquire, hear, and obey. So mag-iho tayong mga lalaki. At ang mga babae naman po ay dapat nag-iiha. Ano po yung iha? Inquire, hear, and abide. At never ihi. Never ihi. Ano po yung never ihi? Inquire, hear, and ignore. Diba?
So, napaka-importante po that we always obey, we always abide sa kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa buhay natin. And sometimes those commandments ni God, di ba pag nag-inquire ka, nag-hear ka kay God, naka-hear ka ng instruction, naka-hear ka ng message, sometimes it goes against dun sa instructions ng family natin, di ba, ng magulang natin. So, in those times, doon natin na ipapakita yung loyalty natin kay God. 'Di ba? Kapag ka sinunod natin si God, 'di ba? Anong mangyayari? Tawag dito, na ipapakita natin yung loyalty natin sa ating Panginoong Jesucristo. Naalala ko, meron akong tinanong nung one time, sabi ko, paano pag hindi gusto ni God na mag-aral ka? Ano pag ang gusto ni God ay sumunod ka na lang sa Kanya? Diba? So, ang sabi niya sa akin, Pastor, syempre, susunod ako sa Panginoon. So, diba? Napakagandang pakinggan na yung loyalty natin, syempre, na kay God. Diba? Sabi ng magulang mo, mag-aral ka. Diba? Sabi ni Lord, huwag ka na mag-aral, mag-serve ka na sa akin. Diba? So, sino susundin mo? Siyempre, si God ang susundin natin. Okay? Pero, don't get me wrong mga kapatid ha, importante po ang pag-aaral. Okay? At saka yung mga stories po na yan, kumbaga, in a way, seasonal po yan eh. So sa season natin ngayon, very rare na maririnig mo na sabihin ni God, wag ka na mag-aral, mag-full-time ka na, mag-serve ka na sa akin. Okay? It's very rare na marinig natin yan ngayon. Pero from the past, 'di ba, sa ating mga leaders, sa ating mga magulang, kung magulang mo ay pastor noong araw, 'di ba? 80s, 1980s and 1990s, nako, napaka-rampant niyan, 'di ba? Maririnig mo talaga 'yan. Audibly, 'di ba? Maririnig mo si God sinasabi sa iyo 'yan na hindi ka na pinagtatapos sa pag-aaral, kundi mag-serve ka na lang sa akin. Pero this time, this season, sa panahon natin ngayon, no. Diba? Ngayon, ang paggusto ni God, ganito. Gusto ni God, kung magpapastor ka, ikaw ay pastor na engineer. Diba? Kung magpapastor ka, ang gusto ni God, ikaw ay pastor na doktor. Ikaw ay pastor na architect. Ikaw ay pastor na pulis. Ikaw ay pastor na sundalo. Ikaw ay pastor na businessman. Ikaw ay pastor na pilot, na flight steward. Diba? So, yun po yung gusto ng Panginoon sa panahon natin ngayon. Pero, we have to demonstrate our loyalty kay God. Hindi po dapat nahihinder ng family natin yung loyalty natin sa Panginoon. So, kung sa loob ng bahay nahihirapan ka mag-devotion dahil merong kaguluhan na persecute ka sa loob ng bahay, sabi nila, devotion ka pa, pabasa-basa ka pa ng Bible. Kung naririnig mo yan, kapatid, sa loob ng tahanan, it shouldn't hinder your loyalty kay God. Tuloy lang, kapatid. Magpatuloy ka sa pananampalataya kay God. Be loyal to God. Amen ba? So, huwag kang magpadala sa kanilang mga sinasabi. Tuloy mo ang devotion mo, tuloy mo yung commitment mo kay God, tuloy mo yung pagsunod mo. Tuloy mo lang yung pag-attend mo ng morning prayer, tuloy mo yung pag-attend mo ng mga online services natin, tuloy mo yung pag-attend mo ng ating cell group, 'di ba? Yung commitment mo sa cell leader mo, yung commitment mo sa pastor mo, ituloy mo lang 'yan, mga kapatid. Okay? Huwag po tayo magpapahinder sa kung ano man yung nangyayari sa paligid natin. And then number 2, sabi niya, the band of loyalty will last a lifetime. Okay? So ibig sabihin, panghabang buhay po pala ito, pangmatagalan. Hindi po ito yung loyal ako sa iyo ngayon, tapos bukas hindi na. Hindi daw po ganon ang loyalty ni David at ni Jonathan. Diba? So yung loyalty natin kay God, hindi daw po yung loyal ka kay God ngayon, tapos bukas hindi ka na loyal. No.
dapat it last a lifetime. So panghabang buhay po, forever, loyal po tayo sa ating Panginoong Heso Kristo. Dapat po, ganun po, everyday in our life, pinapakita natin that we are loyal to God. Kaya nga po, ito po, alam nyo po, itong morning prayer natin, ito po ay proof, ito po ay yung commitment natin, yung devotion natin sa ating morning prayer, ay isa po ito sa nagpapakita that every day we are loyal to God. Diba? Bakit? Kasi pagising mo pa lang sa umaga, una na ang morning prayer. Una na si God sa buhay natin. So napaka-importante po na ito na makita natin. Kala mo, ma-attend ka lang ng morning prayer? No. Hindi ka lang uma-attend ng morning prayer. Sa pag-attend mo ng morning prayer, dinedemonstrate mo, pinapakita mo that you are loyal to God. Diba? Pinapakita mo, above all else, uunahin ko si God. Diba? Lalo na kung bago ka nag-morning prayer, ay nag-devotion ka na, nag-personal devotion ka na. O kaya naman, after ng morning prayer, ay magpe-personal devotion ka. Diba? So, napaka-importante po ng loyalty na pinapakita po natin ito araw-araw. So, attend po tayo ng morning prayer. Huwag po tayong magsawa. Diba? Bakit po? Kasi ang gusto ng Panginoon, the band of loyalty will last a lifetime. And then lastly po is this, will continue to our children. So, hindi po gusto ng Panginoon na ang loyalty natin kay God ay mapuputol lang sa ating death certificate. Amen po ba? Hindi niya gusto na kapag namatay ka, tapos na ang loyalty mo. No. Ang gusto ni God, ipasa mo ito sa iyong mga anak. Ipasa mo ito sa iyong mga apo. Ipasa mo ito sa iba. Amen ba? So, ang gusto ni God is makita na ang loyalty natin kay God will run down through generation to generation. Amen po ba? So, napaka-importante po niyan. That's why we need to demonstrate it. We need to be a model. Diba? Kailangan natin ipakita ito sa ating mga anak, pakita to sa ating mga apo. Diba? That's why we need to bring them. Diba? We need to invite them dito sa ating mga activity. Kasi nga, we need to pass into them our loyalty, our band of loyalty to God. Diba? Kaya nga po, ang gagawin din po natin, share natin sila ng gospel. Diba? Sasabihin natin sa kanila yung truth, yung katotohanan na kailangan nila ang Panginoon sa buhay nila. At patuloy tayo magpipray at sasabihin natin, Lord, save my children, save my family, save my grandchildren. Diba? Pipray tayo ng salvation for them. And magpipray po tayo ng spiritual growth para sa kanila, na lumago po sila sa pananampalataya sa Panginoon. Bakit po? Kasi ang gusto ni God, the band of loyalty will continue to our children. Gusto po niya na ipasa natin ito sa ating mga anak. Kaya napaka-importante po na ito. That's why we need to be a model sa ating mga anak. Diba? Makita po sa atin yung tamang pag-uugali, makita po sa atin yung tamang kilos, nakita po sa atin yung tamang commitment and devotion at loyalty sa Panginoon. Kailangan po yan maipakita natin sa ating mga anak, sa ating mga apo, sa mga taong nakapaligid sa akin. Why? Because God wants us to pass it to them. Gusto ni God, ipasa natin ito sa kanila. And so, sa oras na ito, ako po naniniwala na lahat po na nandito ngayon at nakakapakinig has already been banded to our Lord Jesus Christ. Amen? We have been banded, diba, sa ating Panginoong Jesucristo. At alam po natin na itong band natin kay Lord Jesus Christ cannot be hindered by our family or cannot be hindered by anyone. Diba? Our band with Lord Jesus Christ will last a lifetime.
and our bond with Lord Jesus Christ will continue on to our children. Amen ba? Let's all bow down our heads and let us all pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this moment. Thank you for this wonderful message that you have given us. Lord, we pray right now, Lord God, that you will help us to demonstrate loyalty, Lord God, to our children, O God. That we can show to them, Lord God, that our loyalty to them, our loyalty to you, Lord Jesus, cannot be hindered by anyone, Panginoong Jesus. Lord, help us to demonstrate, to show to them, Lord, that our loyalty to you, Lord Jesus, will last a lifetime, Lord. Lord, help us to demonstrate to them, Lord, that our loyalty to you, Lord Jesus, will continue, oh God, to our children, that we are passing it to them, Lord God, so that they can also pass it to their children, Panginoong Jesus. Lord, salamat po sa iyo, God. Lord, we continue to submit our lives to you, and we continue to give all the glory and honor, all the praises to you, Lord Jesus. Salamat po sa iyo. We thank you, God. This is our prayer. In Lord Jesus' name we pray. Amen and amen. So, thank you very much, everyone. God bless you all.